kailangan mong ma-purchase lahat ng order. Kahit na i-gamit mo siya, hindi mo makikita na scam siya. Pagkatapos ma-close yung shop mo, doon lalabas na scam pala siya. Okay. Ako, ang understanding ko sa dropshipping, hindi mo kailangan bumili ng produkto. Gagawa ka ng account. So, kunyari, ito yung supplier ng, let's say, damit. Tapos lahat tayo retailer, dropshipping. Gagawa tayo ng kanya-kanya nating account. Lilink tayo sa kanya na pag merong umorder sa akin, yung order, pa-process ko, tapos ipa-process ko sa kanya, and then i-deliver sa'yo. Pero kailangan mo din maglabas ng pera para to purchase the order para sa customer. Yes, pero hindi mo kailangan i-purchase lahat ng order. Pag may nag-order ng isa, diba? Yun lang ang babayaran ko, isa. Pero baka yung nangyari sa'yo, pinabayaran sa'yo 100 pieces at the same time. Parang pinagpununan ka ng 100 piraso. 1 month yun. 1 month, within 1 month. Pero wait. Kung ganun ka, meron ka dapat benta sa labas muna, pumasok sa'yo, i-order mo sa kanya. Wait. Iba yung balik ng pera, iba yung bumili. So, ang nangyari sa'yo is nag-offer sila ng gano'n na you invest this much, gato karaming stocks, and then sinasabi ng company sa'yo na kaya namin ibenta yan, and then babalik sa'yo yung kita mo after 2 weeks. Medyo gray yun, ma'am. Kasi ang dropshipping, sino nagda-dropshipping dito? Marunong ka mag-dropshipping, te? Ano lang po, nag-browse lang ako. Okay. Kasi ang dropshipping, ako hindi pa ako nagda-dropshipping. No? Ang understanding ko is, ito yung kumpanya na may produkto. Ako, gusto kong mag-dropshipping, bebenta ko yung produkto niya. Gagawa ngayon ako ng account, ililink ko sa kanya. Pero hindi ko kailangan bumili ng stock sa kanya na magsa-stock ako ng 100. Ito ang customer ko, nakita niya yung link ko, nakita niya yung website ko, bumili siya sa akin, and then, yung perang binayad niya dito sa akin, nakalink yun doon sa kanya, tatanggalin lang yung bayad ko sa kanya, may iiwan yung commission ko. Yun ang understanding ko sa dropshipping. Tama po. Hindi ako professional dyan, but yun ang medyo understanding ko. Siguro, another thing is, yung paano sinasabi ni Madam na sinabihan niya akong bumili ka ng 100 pieces at ibebenta nila. Dapat hindi ganun, ma'am. Bumili ako 100 pieces, ako magbebenta nun para may control ako. Ang nangyari doon, mukhang talagang scam. Wala kang control sa binili mo sa kanya. Ma'am, 120,000 pesos. $dollars yun. Ilang buwan mo yun? Considered ko na lang na 2 years loss. Pero ibig sabihin mo, inumpisahan mo yun, one time binili mo yung 120,000 worth? Na-rolling ko siya. Kasi nag-start ako for 30,000 Hong Kong. Okay, nag-start kang 30, tapos nagdagdag ka ulit ng another 30? Hindi, tapos close nila yung shop ko kasi nga daw is hindi daw ako nakapag-purchase within 24 hours. May time frame. Wala yun, urgency stop yun. Pag urgency. Pinabayad ako around 40,000 Hong Kong para lang ma-open yung shop ko. Oh my God. Yung ransomware. Ikaw din, kanina pa kami nagkakwentuhan dito. Kasi yung sasabi. Sige. Yung sa akin naman kasi, sir, ang nangyari po kasi doon, nag-scroll ako sa Facebook, matatapos po kasi yung visa ko noong last December. Ngayon, ang sabi kasi ng amo ko, kasi ang nakapirma sa akin ay si lalaki. Ngayon, ang sabi po ni Madam ay ililipat ang pangalan ko kay Madam. Pero sabi po Pilipino ba to? Chinese? Indian po siya. Indian. Ngayon po, ang sabi po kasi ng secretary, kasi yung secretary po ang nagpa-process po ng papers ko, pero ang sabi sa akin, hindi sure kung mapipirmahan ako maaprobahan ako sa immigration kasi nga si Madam ay may Indian store lang siya. As in, wala siyang trabaho. Ngayon sabi niya, pwede ako maghanap ng ibang work. Ngayon, habang nag-scroll po ako ng Facebook, may nakita ako na post na naghahanap ng cleaner, hotel cleaner. Ngayon po, nag-try po ako, nag-check po ako dun sa comment, marami naman po siyang nag-message. Tapos po, tinarek ko po, ngayon ang sabi ko sa akin, kailangan po siyang magbayad
po Apple card. Ngayon, opo, yung nagbayad po ako doon ng una is 150. Wala. Magkano? 150, Hong Kong. 150. Tapos, isasend ko po sa kanila yung, kasi scratch mo po yun, di ba? Oo, yung card. Opo, yung parang card. load yun na Apple, Opo. bibili 7-Eleven. No? Tapos nagpasa po siya sa akin ng uniform, ng ID. So wait, hotel cleaner, tapos Opo. binigyan ka ng mga uniform? Opo, yung sinend po yung picture. Tapos sinabi niya po yung hotel, Homey Hotel. Sinerch ko po siya. Meron po siya dito sa Shungwan. Akala ko po kasi siya ay spring. Di ngayon po, nag-try po ko yun. Tapos sabi niya, mag-send ka ulit ng ganitong amount. Oh my God. Pero nung last na sinabi niya sa akin, pa-process po kasi daw yung kontrata, yung visa, sabi niya po gano'n. Pero may binigay po siyang papel na galing po daw sa employer, basta yung sa employment na apps, na paper, may logo siya. Chinek ko po yung logo, is hindi po same ng logo dito sa Hong Kong. Ngayon, nasabi po ng amo ko, i-try mo i-report sa police. Ngayon po, nag-report ako sa police. Ngayon, nasabi po ng police, hindi siya matitrace kasi nga Apple card lang po yung gamit. Kaya sabi po nila, wag daw kagad nagbabayad ng mga, o bumibili ng mga Apple card, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi lahat po ng, wala daw pong hotel cleaner dito sa Hong Kong. Kundi ano lang po siya, as in domestic helper. Kasi sa Macau, merong ganun cleaner, pero dito daw, wala daw po. Kaya wag daw pong naniniwala. Yun po ang sabi mo, please. Share ko lang po yun sa inyo. Okay, thank you. Ito yan. Kung kita nyo yung one way of scamming. Walang trail yun eh. Kasi bumili ka ng Apple card sa 7-Eleven. Diba? Walang trail. Now, ang pinaka-trail nun, yung company na yun o yung account kung saan pinasok yung Apple card. Pero ang meron gusto nagtaas ng kamay kanina. May tanong pa isa. Ayun, yes ma. Ayun, yan si ate. Yes ma. Clarification lang, no? Yung tayo dito is OFW, right? So, mga domestic helper tayo. Yung mga ganyan na mga, let's say, for example, mga advertisements sa Facebook, kung saan-saan ng mga media, na nagre-recruit sila ng not domestic helper work, hindi tayo pwede dyan. Hindi tayo pwede dyan. So, wag na kayong mag-attempt na mag-search or mag-ano kasi talagang mawawalan kayo ng pera dyan. Even a little amount, 100, 200, malaking pera. Tumawid, tatawid ko. Diba? Kasi bakit? One, may Hong Kong ID tayo. Lahat tayo documented. Soon, you will have face recognition outside. So talagang lahat ng hindi na pwede yung ginagawa mong bawal. So talagang ngayon malalaman nila. Pero pwedeng natin sa Pilipinas. Bakit? Hindi tayo takot sa Pilipinas kasi mismong... Mismong nakakataas sila yung... Anyway, sige. Yan. Ayan ha. So, nakatatlong kaso tayo. 120. Seminar. Pero hindi. Yung seminar may may selos. Jealousy. Flat-chisted Ito naman, trabaho. Then, ano mo yun? Classic yun. Ang dali nun. Kasi kayo, nakita niyo yung ganon. Uy, pwede ako Red flag na yun. Babayad ng 150 for registration. Ang dali nun. Pero may hindi na hindi ko pwede discuss yun dito. Okay. Ganito, babalik na, lahat ba may numbers na o ngayon palang bibigyan ng numbers? Meron na po. Yung Hong Kong ID, kailangan namin ibalik. Meron sa'yo o nandito? Okay, sige. Dito na kayo. I-distribute namin sa inyo yung Hong Kong ID. And then, bibigyan din namin kayo, okay, ito bigay ng consulate, anong OWA. Tapos ito, Bigay namin. Oo, pero hindi pwedeng kainin dito So, pag i-distribute na namin ito sabay naman sa Hong Kong ID. Teka, lahat ba may numbers? Yes po. Di ba may bigyan muna natin ng ID. Okay, sige. Okay, so, kailangan ko ng isang runner. Asan si... okay, sige. Ikaw mag-runner. Okay, Ganton, okay.
And then next is Sabornido. Sabornido. Okay. The Divas. Wow, ganda naman ng pangalan mo, The Divas. Galing. Next is Torres. Torres. Ularte. Si Ularte. Alisbo. Jumawan. Jumawan. Yung pagpalabas, may video lang, tatanungin namin kayo, may natutunan ba kayo? Or marunong na ba kayo mag-scam? Ano ho ang pagkakaintindi nyo sa seminar? Ano ho ba ang seminar? May seminar na ganito, may seminar. Okay? So, wait, check. ID ha? ID. Mami, ayokong lalabas kayo, tapos biglang may mag-message. Hindi daw bumalik ng ID. Okay. Doon sa mga may SIM card ng smartphone, pag hindi pa po kayo smartphone, meron kayong 1 month internet dyan. Na libre po yan, or 88. Now, kung gusto nyo pong ilipat yung number nyo sa smartphone, mag-message lang po kayo dun sa number sa likod. And then, ano po ang may share ko sa inyo? Ako naman ang magbebenta. Sige, magsiserve naman. Ang smartphone mo, ito mo ang unang-unang OFW SIM card. 25 years na po ba? Ang smartphone lang po ang merong 4 months internet na $198. 4 months internet na $198. Dalawang klase po. Kung gusto mo lang mabilis, 3 months. Teka muna! 24! Binaliktad yung number ko! Sino yung 24? Siya yung nanalo. Yung sinasabi ko lang, may natutunan ka na, nanalo ka pa. Diba, 42 to eh. 24 eh. Binaliktad yung number Ito, halika. Siyempre, bago ka na yung palabasin dito. Congratulations! Ano bang pangalan nila, ma'am? Oh, Gladys Apilado. Nanalo siya ng isang cellphone! May natutunan na kayo. Mayroon pa kayong cellphone. Okay, next question. Anong SIM card mo? Kabayan. Naka-plan ka ba? Hindi. Okay, good. At least yung plan madaling ilipat. Lipat ka na ng smart. Una ka na rin. Kabigyan pantiban. Sanay pantiban. Ay, Diyos ko.